Ano sabi mo, Creed? Sabi ko I won't be able to go to your recital dahil may inuman kami ng mga tropa ko. But you already said yes last month. I already saved your seat and my parents are also expecting you there. Hawak ko ba mga kamay mo? Ano? You can still play your piano without me, Aislinn. One week ko nang di nakikita yung mga tropa ko. Sila naman, wag naman puro ikaw. Did you have fun last night? With your friends? Oo naman, sobrang saya nilang kasama. Solid talaga, grabe. Hindi mo sinabing may mga babaeng kasama. Ano ka ba, matik na yun? Tsaka mga shota nila yun. Alam na mapaalisi ko sila para sa'yo, di ba? Eh, sino yung babaeng katabi mo rito sa video na to? Ayan, tropa yun ng girlfriend ng tropa ko. Her hand is on your lap. Papamasahe kasi siya ng kamay. I'm jealous. Aislinn, kahit sino magpapamasahe sa'yo, hindi mo matatanggihan. Tsaka nakakaya sa mga tropa ko baka kung ano isipin nila sa akin. Eh, yung iisipin ko hindi mo naisip? Gahanap ka ba ng away, ha? Masyado mo pinapalaki yung gulo. Bahala ka nga dyan. Creed! Finally, kanina pa kita hinahanap. Uy, Vic! Kumusta ka na? Tsaka, bakit mo ko hanap? I just wanna thank you for making me happy nung inuman. Dahil minasahe mo yung kamay ko. Ah, wala yun. I wanna invite you nga pala for dinner later. Kasama yung mga tropa. Sure! Creed, may family dinner tayo mamaya. Oh, bawal ka, Creed. Sayang naman, minsan lang tayo makompleto eh. Gagawa akong paraan. Babe, ilang beses ko naman nakakasama sa dinner sila tita. Pagbigyan mo na ako. Kakakita mo lang sa kanila last week, di ba? Ano ba, Aislinn? Isang taon na tayo pero yung mga tropa ko, they've been there before you. Gawa mo ng paraan yan, ha? I'll be there, Beck. Wait lang, CR lang ako. Okay. So you're Creed's girlfriend? I'm Beck. To be honest, I like your boyfriend. He's soft, he's caring, and the way he looked at me nung inuman, gosh, nakakatunaw. I wanna snatch him from you. Joke! Do it. What? Sabi ko gawin mo. Snatch him. Are you serious? Bakit parang di ka makapaniwala? Hindi mo ba inaasahan na papatulong ko yung sinabi mo? Are you challenging me cause I won't back off? So nakikita ko is very interested sa akin. Tignan mo na lang kung paano mabaliw sa akin yung boyfriend mo. Aislinn! It's so nice to see you around dito sa campus. Nga pala, meet my boyfriend, si Creed. Hi. Hi, Creed. Hi, I hope nagsisisi ka na pinakawalan mo siya. Pinakawalan ba ang tawag sa nahuling naglolo ko siya? Sana kasi mas naging mabait ka sa akin. I told you I can snatch him from you. Proud ka? Of course! I mean, I made you cry. Wait, yung ba yung sinabi ni Creed sa'yo na umiyak ako? I got hurt but I never cried. I never shed a single tear for this boy. Creed, hindi mo sinabing you begged me to forgive you yesterday na hindi mo na ako lolokohin ulit? Nalumuhod ka sa harap ng parents ko kasi pati sila nalaman yung mga pinagagawa mo? Hindi mo sinabi yun sa kanya? Sabi mo siya yung nagmakaawa. Anong ginagawa mo rito? Tanggapin mo na ulit ako. Nagmakaawa na ako, Letita. Okay lang kahit hindi na lang ako patawarin basta ikaw patawarin mo ako. Please, hindi ko na uulitin. Hindi na kita lolokohin. Mas ka na. Shucks, wala pa nga kayong 1 month pero ganyan na agad yung relasyon nyo. Ayag ka nun? Creed? Well, I already expected this to happen na magiging kayo. Isang proud manloloko at isang proud mga agaw. Ay, it's okay, Beck. Sa'yo na siya forever. Pinadali mo yung buhay ko. I mean, you just told my problem. Sino ba naman ako para magreklamo, diba? This is super amazing. Ngayon lang ako nakakita ng perfect match. Grabe. Have fun with your relationship, okay? Sana magtagal kayo. I really hate her guts. Kain na tayo, Beck. Alam mo, pre, konti na lang, mapapagkamalan na kita libro dahil wala ka na ibang ginawa kundi magbasa. Try mo rin magbasa, baka tumalino ka. Try mo rin kayo makahilubilo para naman lumago yung love life mo katulad ko. Bupanes. Pwede ka ba lumayo and let me have my peace again? Ayoko. Gusto ko muna malaman kung sino nagugustuhan mo ngayon para matulungan kita. Kapag sinabi ko ba, lulubayan mo na ako? Oo naman. Story. Bilis nun. Ano nga ako? Tinatanong ko kasi kung sino nagugustuhan niya ngayon tapos ang sagot niya ay ikaw. Talaga? What a coincidence kasi gusto rin kita. Talaga? Talaga. Oh. Wait, yun na yun? Bakit parang ang bilis? Bakit parang walang kanilig sa inyong dalawa? Hindi ito yung ini-expect kong confession. Bakit parang ako lang yung nagulat? Like, yun na yun? Sure na ba?
Ano ba dapat? Dapat maging super shy kayo after that sudden confession. Dapat hindi kayo makatingin sa isa't isa, tapos dapat gumaganto kayo. Talaga ba? Ganon! Ngumiti naman kami. Yes, pero ganito. Ano yun? Ay nako, Tori tsaka Evo. Akong bahala sa inyong dalawa. Ano meron? Ewan ko. Nagbabasa ako ng libro tapos sabi ni Hansel punta raw ako dito sa pwesto niyo eh. Nagbabasa ka rin? Oh, ikaw rin? Ayan, nandito po tayo ngayon sa pagpupulong ni Hansel para naman magkaroon ng buhay yung love life ninyo. Bibigyan ko kayo ng mga papel na naglalaman ng mga pick-up lines tapos after nito, magiging masigla na ang inyong love life. Okay? Seryoso ba? Oo. Oh. Mahalin mo palagi sarili mo tapos idamay mo na rin ako. Gusto kong matulog pero mas gusto kita. Sabi ni Mama, bawal na raw ako gumala. Stay na lang daw ako palagi sa buhay mo. Ikakagalit ba ng araw kung sa kagwapuhan mo ako nasisilaw? Ano yan? Mga bato ba kayo ha? Lagyan nyo naman ng expression. Kiligin naman kayo. Kinilig ako. Ako rin. Alam nyo, sa estado nyo, malabong maging kayo. Ang boring yung dalawa! Ano? Kayo na ni Tori? Oh, narinig ko pangalan ko. Lumipat lang ako ng school tapos kayo na? What is this betrayal? Paano? Like, ang alam ko, hindi kayo mag-work. Like, huh? Sabay na tayo umuwi, Tori. Pero hindi tayo pares ng jeep, diba? Hahatid muna kita tapos sabay ako uwi sa amin. Bakit? Kasi gusto kita. Bakit mo ako gusto? Ganda mo kasing tignan. Just the looks? Taray ko nga raw tignan eh. No, I mean, ang payapa mong tignan. Your whole vibe. I like it and I wanna know you more. I wanna know who's your go-to author. I wanna know kung paano maapektuhan ng mga binabasa mo yung mood mo. I wanna know kung ano yung mga pinapakinggan mo. Ay, gusto ko rin yan. So, natapos ko na yung libro ni-recommend mo and I'm so sorry, Tori, but I don't know what to feel about it. I don't know if I hate the story or I just hate the plot twist. Like, the characters are very annoying and the plot twist was very predictable. Talaga? I loved it. I mean, it's predictable pero alam mo yun, may hint ng realidad. But I love the ending. Like, hindi siya nagsettle dun sa main lead kasi he was such a jerk towards her. But wait, sa pagkakakilala ko sa'yo, kapag ayaw mo agad sa story, dinadrop mo agad. Ano nangyari? Tinapos ko kasi nirecommend mo eh. Oh, shut up. Tapos mo na bang pakinggan yung album na nirecommend ko sa'yo, Tori? Oh, sasabihin ko pa lang eh. Anyway, yes, napakinggan ko na siya and most of his songs are not my cup of tea. Masyadong mabagal at saka nakakaantok. Gusto mo kasi yung mga upbeat eh. But I do understand kung bakit mo siya favorite. Why? Habang kumakanta siya, parang ikaw at siya lang yung nasa kwento. Yun yung naramdaman ko. Para sa na naisip when I first listened to his songs. I really appreciate it. And that's how we became a couple. Hindi ko gets. Yun na yun. As in, yun na yun. No offense ha, pero turing ng relasyon nyo. Sure ba kayong nag-work yan? Hansel, hindi mo talaga kami magigets kasi that's not how you communicate your love to your partner. We have our own ways to show kung gaano natin kagusto yung isang tao. Sa estado namin ni Tori, we communicate using books, music, and silent dates. We're not very vocal but we do understand each other. So kung boring man para sa inyo relasyon naming dalawa, importante, masaya naman kami. Diba? Kumbaga, hindi namin kaya makakeep up sa energy na gusto niyo makita sa amin. Like, parang sa inyo, very public, very energetic, very outgoing. Pero kami, hindi kami ganon. Sa madaling salita, bro, you'll just have to respect our boring relationship. Okay. Sorry. Okay, class, let's have an icebreaker muna para naman hindi kayo ma-pressure sa recitation mamaya. Okay? Yes, Nico. Ang suggestion ko pong icebreaker ay mission pakiligin ang crush ko. Crush mo? Opo, pakiligin ang crush ko na si Andy. Ano po meron? Pakikiligin ka raw ni Nico, Andy. Kaya mo? Kaya ko. I like this. Alam mo ba kung anong pangalan mo? Oo naman. Ikaw, alam mo ba kung anong pangalan ko? Oo naman. Andy. Andy Macaraeg Castillo. Sinama mo yung surname mo. Parang mali naman eh. Mali? Oo na, wala nang Castillo na kasama. Pwede naman natin yun isama kung ang pangalan ko ay Andy. Andito ka sa puso ko. Nico? Nico! Po, yung ribat mo. Ano yung mga teka nga! Niyanig mo bigla yung utak ko eh.
Huwag mo nga akong ngitian. Ayaw mo nun, ikaw lang yung nagpapangiti sa akin, Nico. Pala siya. Okay, sige nga, Andy. Ano yung mga ayaw mo sa akin? Kaunti lang naman. Like for example, ayaw ko masyado kang gwapo para hindi magkagusto sa mga kabatchmate natin. Ayaw ko masyado kang mabait kasi baka mamaya ma-misinterpret nila na gusto mo sila. Pero don't worry, Nico. May gusto naman ako sa'yo. Oh, I mean, may mga gusto ako sa'yo. I slipped. Sorry. Lord, gabayan mo nga ako. Okay ka lang? Baka mamaya mahimatay ka gaya nung... Can you drive? Hindi eh. Turn off ka na ba? Sayang nga eh. Pero, again, don't worry. Hindi ko man kaya mag-drive but I can drive you crazy. Palitan mo na kaya pangalan mo, Andy. Gawin mo ng Andres Bonifacio. Ma'am naman. Ay, makaraig ka pala. No? Kasi kakaganyan yung magkatuluyan na kayo, ha? Kami na po. Ha? Tama po si Andy, kami na po. Kami na po, last week pa. Nahimatay pa nga siya nung sinagot ko siya eh. 'Di ba? Ha? Sabi ko, tama na yung 8 months mong pandiligaw dahil sinasagot na kita, Nico. Andy. Bakit? Bakit may mission pa kaligin something itong si Nico? Kada banat niya po kasi nare-reverse ko na bad trip yata kaya ayan may pa-mission na siya nalalaman hindi niya alam matagal niya na ako napapakilig. Doon pa lang sa pagbibigay niya ng mga handwritten letters, paghatid niya sa akin, pagsundo niya sa akin para sabay kami pumasok, sa paggawa niya ng handmade bracelet, yung pagiging magalang niya po sa parents ko. Kaya ako nga siya sinagot kasi I love him. Alam niyo, class, this is literally an icebreaker. My heart just melted. And parang gusto ko na maging bitter. Sit down, kinikilig na ako, tama na. Wala ka talagang palya, babe. Ikaw kasi. Itigil kayo uunahin ko sa recitation. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Masyado na kayo masaya. Let's start our recitation. Reyes, ikaw ang mauuna. Tinanggal mo ako sa grupo, Nadia. Tumulong ka ba? Hindi naman na. Sabi ko naman sa'yo, wait lang, di ba? Yung wait mo, inabot na ng 1 buwan. Ibalik mo ako sa grupo. Napasa ko na yung paper, Roy. Wala ka na magagawa. Bawiin mo yung papel, ilagay mo ako ron o mag-i-eskandalo ko rito sa harap mo. Yun na nga lang yung tanging paraan para pumasa ako sa prof natin tapos hindi mo pa ako pagbibigyan? Kaso sabi mo lang, yun na nga lang yung tanging paraan mo para pumasa ka, hindi ka pa nag-exert ng effort. Ang tawag sa'yo, tanga. Gusto mo bang ipahiya kita rito sa public, ha? Sa tingin mo, natatakot ako sa'yo? Alam mo, ito yung dahilan kung bakit hindi ako bumalik sa'yo nung nakipag-break ka sa akin. You never gave me a chance to redeem myself. Wait, paper yung pinag-uusapan natin tapos bigla mong inungkat yung dati. Hindi ba parang ang petty? Totoo naman eh. Gusto mo ba talagang ungkatin natin yung past? Sige, why would I give you a second chance in my life kung ilang beses mo akong pinahiya at binastos nung second year tayo? Hawakan mo tong bag ko, Nadia. Sorry, Roy, may mga hawak kasi ako. Hahawakan mo to, babatok sa'yo to. Yan, tama yan. Sumunod ka kaagad. Dami pa sinasabi. Roy, gutom na kasi ako. Pwede bang mauna na muna akong kumain? Ano ba sabi ko? Mag-diet ka, di ba? Buwasan mo naman yung bil-bil mo. Nakakaya ka maging girlfriend eh. Hoy, pero huwag ka naman ganyan sa girlfriend mo. Wala kang pakiat. Ikaw naman babae, dyan ka lang. Hintayin mo matapos ng game namin kung hindi babatukan talaga kita dyan. Ikaw na nga tinutulungan. Bumiti ka nga. I don't feel like smiling, okay? Tataray ka na. Kala mo naman kung sino. Hingiti ka o pipigayin ko yung bibig mo. Baka sabihin nila, inaapi kita. Nabasa mo ba yung text ko? Roy, ayoko na. Ano? Gusto ko na makipaghiwalay. Hindi ko na talaga kasi kaya eh. Hoy, pinapagawa ko lang yung mga assignments ko tapos makikipaghiwalay ka na. Ang drama, ang putik. Ayoko na. Alam mo, paulit-ulit ka na lang. Gusto mo na naman makipaghiwalay. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, Nadia. Ayoko na. Gusto mo sampalin kita? Ayoko na. Nag-i-expect ka bang hahabulin kita? Hindi mangyayari yun. Sa bagay, madali ka lang naman palitan eh. Ano mo, bahala ka na sa buhay mo. Kakasawa ka. Makapagsalita ka naman dyan, akala mo pinagbuhatan kita ng kamay? Hoy, never kitang sinaktan physically. Never dumapo tong kamay ko sa mukha mo. Hindi nga physically, pero you gave me so much trauma dito sa utak ko. Di sana nakipaghiwalay ka kaagad, ginusto mo rin eh. Sinubukan ko naman, di ba? But every time na sinasabi kong gusto ko makipaghiwalay sa'yo, puro threats yung lumalabas dyan sa marumi mong bibig. Kasalanan ko ba sensitive ka?
Pasalamat ka na lang na tumapang ka dahil sa akin. Hindi ka naman ganyan dati. Sabi mo, salamat Roy kasi nasaktan mo kaya naging cold akong babae. Salamat Roy kasi dahil sa'yo marunong na akong idikit yung personal life ko sa mga projects and stuff kaya nadadamay ka sa katangahan ko. Para kang sirang makina sa dami mong sinasabi. Ano ka mo? Pasalamatan kita kasi naging ganito ko. Kung may pasasalamatan ako, sarili ko yun. Kasi imaginein mo I was in a very toxic relationship to the point na bumaba yung self-confidence ko, self-esteem ko. Hindi ako marunong magdesisyon para sa sarili ko. Takot na takot ako sa'yo pero I managed to release myself from you. Nabuo ko yung sarili ko, gamit yung sarili ko lang. Alam mo, Roy, nung nakipaghiwalay ako sa'yo, umiyak ako. Umiyak ako sa tuwa. Pero syempre, hindi mo maiintindihan itong mga sinasabi ko kasi failed ka na nga sa pagiging boyfriend, failed ka pa sa pag-aaral. Try mo kaya mag-backread. I give you enough chances to pass your part sa paper kaya kasalanan mo kung babagsak ka. Mas okay if lagyan mo na lang ng tape yung bibig mo. Less talk, less mistakes.